Ilang kasalukuyan at dating senador at congressman muling nabanggit sa pagdinig sa kontrobersyal na issue ng flood control project anomaly. Dating House Speaker Martin Romualdez, resign ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pang mga inimbitahang kongresista hindi sumipot sa pagdinig sa Senado. Senator Francis Escudero sinampahan ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Pangambang gulo sa 3 araw na rally ng isang religious group pinawi ng Armed Forces of the Philippines. Panukalang magpapalakas sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, inaasahang malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ayon sa isang mambabatas. At pakikiramay at pagpupugay kay Juan Ponce Enrile bumuhos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagkaroon ng pagbagal sa ekonomiya ng bansa sa sunod-sunod na kalamidad at usapin ng korupsyon sa gobyerno. Ngunit ayon sa Pangulo, ilang hakbang na ang ginagawa ng kanyang administrasyon upang magtuloy-tuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagbagal sa ekonomiya ng bansa. Pangunahing dahilan nito ay ang mga naranasang mga bagyo na sunod-sunod na nanalasa sa Pilipinas. Dagdag pa ang pagbabago sa estado ng kalakalan sa ibang mga bansa at isyu ng korupsyon sa gobyerno. There really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. Sa kabila nito, nagpahayag ng kumpiyansa ang Pangulo na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. Dahil na rin ito sa ginawang mga hakbang ng pamahalaan. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Iba't ibang reforma rin ang ipatutupad ng Administrasyong Marcos para tapusin ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang binubuo ang Transparency Portal na magbibigay sa publiko ng mas malawak na akses sa impormasyon hinggil sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang ang mga detalye tungkol sa mga kontratista, lokasyon ng proyekto at estado ng implementasyon. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magkakaroon rin anya ng reforma sa bidding at proseso sa pagbabayad para masigurong ang pondo ng pamahalaan ay mailalabas lamang sa mga proyektong nakumpleto o natapos at pumapasa sa pamantayan. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang mapahusay ang pagsubaybay at pagtukoy ng irregularidad sa mga kontrata ng pamahalaan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nanawagan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga sangkot sa umano'y malawakang korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno.
Kaugnay ito ng nagpapatuloy na pagsusuri ng komisyon sa mga kontratista at opisyal na posibleng sangkot sa anomalya, kabilang na ang tinaguriang top 15 contractors na una nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Kinumpirma ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na naglabas na ng sabina ang komisyon para sa tinaguriang top 15 contractors ng mga flood control project na nauna ng tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Reyes, bahagi ito ng patuloy na paghahabol ng independent body sa mga individual at kumpanyang sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Yes, we did. Wait, para saan po ito and bakit? Kailan po ito? We're just gathering data. We're asking them for the contracts that they were part of. That's one. Gayunpaman, tumanggi si ICI Chairperson na magbigay ng detalye kung ilan sa 15 contractors ang nakapagsumite na ng kanilang mga dokumento sa komisyon. Ngunit tinitiyak ng ICI na ongoing ang timeline para sa pagsusumite ng mga kailangan nilang dokumento mula sa mga kumpanyang ito. Samantala kahapon November 13, sa pangunguna ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., nag-inspeksyon sila sa Ilocos Norte kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bahagi ito ng mas pinalawak na mandato ng komisyon na imbestigahan ang mga sinasabing anomalya sa mga proyektong pang-imprastruktura at flood control sa bansa, kung saan ayon kay ICI Special Advisor, wala silang nakitang ghost project sa 4 na lokasyong kanilang ininspeksyon. Okay naman because nakita nga natin na among sa mga pinuntahan natin na mga projects, at least walang ghost na nakita. And then as to the standard, yun ngayon ang ibabalidate natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects na na sinasabi nila na may mga alis na mga ghost, so the engineers will look it. Ang unang site inspection ay isinagawa malapit sa Bongo Bridge sa Nueva Eira at sumunod sa Sinigbit Creek, Nueva Eira. Ang pangatlo at pang-apat na mga site ay matatagpuan naman sa Vintar, Ilocos Norte. Samantala dagdag ni General Azurin, marami sa mga proyektong ininspeksyon ay itinayo ng isa sa mga kumpanya ng mga contractor na sina Pacifico Curly Discaya at asawa nitong si Sara Discaya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Aprobado na ng House Committee on Government Reorganization ang mga panukalang batas para palakasin ang Komisyon kontra Infrastructure Corruption araw ng Huwebes, November 13, 2025. Kasunod ito ng presentation at approval ng Technical Working Group Report sa substitute bill ng House Bills 4453 at 5699 na lilikha sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sa ilalim ng panukalang batas, pagkakalooban ang Independent Commission ng subpoena powers, contempt powers at witness protection. Bukod dito, bubuuin din ang komisyon, hindi lang ng retired justices, kundi maging ng engineer, academician at kinatawan mula sa civil society organization. Samantala, matapos lumusot sa House panel, isasalang na sa plenaryo ng Kamara ang pinagsamang panukala ng Akbayan Reform Bloc at ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Ayon kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III, target ng Kamarang ipasa ang Independent Commission for Infrastructure Bills bago ang congressional break sa December 2025. Hindi dumalo ang karamihan sa mga imbitadong resource person sa muling pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Kasama na sa mga hindi sumipot ang mga kongresista na pinangalanan ng mga Diskaya.
Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, may ibinigay bang rason kung bakit hindi nakadalo ang mga ito? Nel, sa paliwanag na ibinigay ni House Speaker Bogie D na pagdesisyonang hindi na dumalo ng mga kongresistang ito upang hindi makaapekto sa mga kasalukuyan ng isinasagawang investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado patungkol sa mga maanumalyang mga proyekto kontra baha, ilan sa mga resource person at lahat ng kongresistang inimbitahan ang hindi dumalo ngayong araw. Kasama na rito si dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap at ang 17 mambabatas na pinangalanan ng mga diskaya na tumanggap umano ng kickback sa mga infrastructure contracts. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, nagbigay ng paliwanag si House Speaker Faustino Bogie D at sinabing kaya hindi makakadalo ang mga nasabing mambabatas ay upang maiwasan ang anumang posibleng epekto nito sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Tinanggap naman ng komite ang paliwanag na ito, ngunit isa rin sa hindi dumalo si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kabila ng pagbibigay ng opsyon na umattend via online video conferencing. Ayon kay Lacson, hindi nila nagustuhan ang paliwanag ng abogado nito na si Attorney Roy Rondain na nag-aalala na ang anumang sabihin ni Ko sa hearing ay maaaring makasama sa magiging depensa nila sa kakaharaping kaso. Isa ito sa rason na binigay ng kanyang abogado bukod sa paliwanag na nagpapagamot pa ang nagbitiw na mambabatas sa Estados Unidos. Let me state clearly that this committee takes strong exception to the statement made by Attorney Rondain. Specifically, his apprehension, and I quote, "I'm apprehensive that any statement he, referring to Mr. Zaldico, may give before the committee will at best preempt any defense he may set up. Our invitation was directed to Mr. Ko himself, not to his lawyer." Hindi rin sumipot ang naunang sinabi ni Senator Amy Marcos na magre-recant umanong testigo na si dating security consultant Early Gotesa na nag-deliver umano ng mga maleta ng pera sa address ni Zaldico. Ngunit ayon sa Bureau of Immigrations, wala namang nakitang record of departure mula dito. Kinwestiyon naman ni Senator Erwin Tulfo ang di pagsipot ni Goteza. Ayon kay Lacson, wala na ito sa address na nakalagay sa kanyang driver's license. Nang humingi naman ng tulong kay Senator Rodante Marcoleta para hanapin ito, sinabi ng senador na wala na rin itong contact kay Guteza. Tiniyak naman ni Senator Lacson na ang sinumpaang salaysay ni Guteza ay nananatiling valid. Nagkaroon lamang ng problema sa notaryo, ngunit magagamit pa rin sa committee report dahil nasumpaan naman ang salaysay sa harap ng komite. Wala rin ang iba pang government officials at district engineers dahil sa iba't ibang rason. Nel, samantala, narito ngayon sa pagdinig sa Senado sina Sara at Curly Discaya, Bryce Hernandez, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, JP Mendoza, nakasama na sa mga unang naiimbitahan sa mga pagdinig dito sa Senado patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Nel. Maraming salamat sa iyo, Evan Alvarez, mula sa Senado. Muling binuksan ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay ng nangyaring anomalya sa flood control project sa pamahalaan. Kasama sa mga naimbitahan sa nasabing pagdinig ay ang ilang dati at kasalukuyang mga kongresista, subalit hindi pa rin lahat ay dumalo. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano na ang natalakay sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayon?
Ella, nagsimula itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw sa pagsusumite o pagbabasa ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng kanyang pangalawa o panibagong sworn affidavit. Dito muling pinangalanan ng dating opisyal ang ilang senador, kongresista at maging ilang DPWH officials na umanay sangkot sa nangyaring anomalya sa flood control projects. Sa kanyang affidavit ngayong araw, idinetalye ni Bernardo kung paano ang kickback scheme sa mga flood control project ng pamahalaan. Kabilang sa kanyang binanggit ay sina dating Senator Bong Revilla, dating Senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay, dating Senate President Francis Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada. Samantala, isang bagong pangalan na binanggit ni Bernardo ngayong araw ay si former Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Senator Grace Poe, sometime third quarter of 2024, J.Y. De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bonoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPW's NEP. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. J.Y. De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Mrs. Patron told me to prepare the list. Upon my instructions, Engineer Gerard Apollesia submitted a consolidated list of the following projects, 1 in Laguna and 3 in NCR. These projects are indicated in the list here to attach as Annex M. Thereafter, the list of projects was included in the NEP by Sec Bonoan through Yusek Cathy Cabral. Later on, the said projects appeared in the GAA for 2025. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Bukod sa mga senador, ilang kongresista gaya ni former Congresswoman Mary Mitch Cahayon Uy at si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay muling nabanggit. Samantala, naging emosyonal naman si former Yusek Bernardo nang pangalanan nito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. DPWH Secretary Manuel Bonoan. DPWH Secretary Manuel Bonoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Prior to Sec Bonoan's assumption as Secretary of DPWH, I was the Undersecretary for Operations and Planning for NCR, Visayas, having assumed the said position in 2018. Unlike during the time of Sec Mark Villar, when I was not given much task, even removed as back chairman, and had very limited operational functions during the COVID pandemic period, Sec Bonoan entrusted me with more operational functions and let me work more closely with Jose Cabral. Sometime in 2022, Sec Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for fiscal year 2023 worth around 450 million. Without question and delay, I asked Bulacan First DEO for a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted to me a list of projects for funding under the NEP. Those projects are indicated in the list here to attach as Annex O. In compliance with this order, I forwarded the list to Sec Bonoan. He told me that Undersecretary for Planning Maria Catalina Cathy Cabral shall facilitate and ensure the inclusion of these projects in the NEP. Sa affidavit ng dating DPWH official, sinabi nito na ang mga mambabatas o ang tinatawag na mga proponent ay tumanggap ng nasa 15% hanggang 25% na kickback sa flood control projects. Bukod dito, idinetalya rin ni Bernardo kung paano ang naging koneksyon ng mga mambabatas sa DPWH officials at contractors ng mga proyekto. Ella, samantala, inatasan ng mga senador si Pacifico Curly Discaya na dumalo sa pagdinig ngayong araw na ilabas yung mga ledgers ng transaksyon na kanyang sinasabi. Ito ay upang matiyak
o masiguro kung sino yung mga pangalan o personalidad na nakapaloob dito, kaya binigyan siya ng oras ng Senado para makuha itong mga sinasabi niyang dokumento kasama yung Senate Sergeant at Arms. At ito yung aabangan natin mamaya, oras na makabalik dito sa Senado si Pacifico Curly Discaya at dala yung mga dokumentong inirequest ng mga senador. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naglabas ng pahayag ang Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng isasagawang rally sa susunod na linggo. Sa mensahe ng kalihim ng kagawaran, sinabi nitong bagamat iginagalang ng DILG ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagpapahayag ng saloobin, mariin silang nagpapaalala na huwag nang magsagawa ng anumang pagtitipon o marcha patungong Malacanang dahil istriktong ipatutupad ang seguridad sa paligid nito para sa kaligtasan ng lahat. Hiniling din ng DILG sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasang mapasama sa mga grupong nagbabalak na manggulo o magsimula ng karahasan. Giit ng ahensya, ang mapayapang pagsasagawa ng kilos protesta ay karapatan ng bawat Pilipino, ngunit anumang kaguluhan o pananakit ay labag sa batas at mananatili silang nakatutok para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng gagawing kilos protesta. Pagsasara ng isang kabanata ng kasaysayan. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanaw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Inilagay naman sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa Senado bilang pagdadalamhati. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Marcos Jr. ang larawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanyang official Facebook page. Sinabi nito na si Enrile ang pinakarespetadong public servant ng Pilipinas. Kahit anya sa kanyang mga huling pamamalagi ay nanatili itong brilliant, sharp at firm sa paniniwalang ang batas at pamumuno ay dapat mapaglingkuran ang mga Pilipino. Kahapon, sinuspinde naman ng Senado ang sesyon sa plenaryo upang ipaalam ang pagpanaw ng dating senador. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, mag-a-adapt ng resolusyon ang Senado upang ipahayag ang kanilang pakikiramay sa pagpanaw ni Enrile. I-offer nila sa pamilya ni Enrile na magkaroon ng necrological service sa Senado. Bahagi ito ng tradisyon upang magbigay pagkilala dahil si Enrile ay naging dating Senate President. Si former Senate President Francis Chis Escudero sinabing patunay ng hindi matatawarang dedikasyon ang ginawa ni Enrile na nagseserbisyo sa gobyerno hanggang sa kanyang huling mga panahon. Ipinagmalaki ni Senator Escudero na noong siya ang Senate President ay naging sponsor siya ng Senate Resolution number 1123 na nagbibigay papugay sa naging serbisyo ni Enrile. Samantala si Senator J.V. Ejercito naman sinabing hindi niya makakalimutan ang mga naging payo ng dating Senate President sa kanya na kanyang naging seatmate sa Senado sa kanyang unang termino noong 2013. Si Senator Lito Lapid, inalala naman ang mga legislative achievements na nagawa ng dating senador. Kabilang dito ang Intellectual Property Code of the Philippines o Republic Act 8293, ang National Defense Act of 1935 at iba pang mga batas na may kaugnayan sa national security, economic policy at governance. Si Senator Juan Miguel Zubiri tinawag si Enrile na mayroong towering legal mind dahil sa talas ng memorya nito. Kapag ito anya ang magsasalita, ang mataas na kapulungan ng Kongreso ay dapat makinig hindi lang dahil sa legal expertise nito kundi sa kanyang mahabang panahon ng karanasan. Lubos siyang nagpapasalamat na matuto kay Enrile kung kailan siya ay naging majority leader noong 14th Congress habang si Enrile naman ang Senate President. Si Senator Win Gatchalian naman sinabing naging generous si Enrile sa pagbabahagi ng kanyang institutional wisdom sa mas batang mga mambabatas tulad niya kahit ano pa ang political affiliation. Isaan niya si Enrile sa kanyang naging mga mentor at palagi siyang magpapasalamat para sa naging paggabay nito.
Si Senator Jinggoy Estrada naman, tinawag na isang father figure si Enrile dahil ito anya ang humubog sa kanya mula sa kanyang unang 2 termino sa Senado. Halos ganito rin ang pahayag ni Senator Joel Villanueva na tinawag namang guiding figure si Enrile na malakian niya ang ambag sa checks and balances ng gobyerno. Kahapon, inilagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa Senado bilang pakikiramay sa pagpanaw ni Enrile. Kahapon, kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina ang pagpanaw ni Enrile sa edad na 101 sa ganap na 4:21 p.m. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa kinilala ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang naging kontribusyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang organisasyon. Sa inilabas na pahayag ng pakikidalamhati ng AFP sa pagpanaw ni JPE, sinabi nito na naging mahalaga ang papel nito sa seguridad at politika ng bansa. Iginagalang nila ang mga taon ng paglilingkod at walang hanggang mga debate tungkol sa kanyang legasiya na bahagi ng ating pambansang kasaysayan. Si Enrile ay nagsilbing Secretary of Minister of National Defense mula 1970 hanggang 1971 at 1972 hanggang 1986. Pinarangalan din ng Philippine National Police si Juan Ponce Enrile sa kanyang makabuluhang papel sa pagpapabuti ng pambansang pulisya. Sa inilabas na pahayag ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sinabi nito malaki ang ginampanang papel ng dating Senate President sa pagsusulong ng profesionalismo at operational capability ng PCINP o noong panahon na nasa ilalim pa ng Armed Forces of the Philippines ang kapulisan. Sinabi pa ni Lieutenant General Nartates na mananatiling bahagi ng kasaysayan hindi lamang ng police force kundi maging ng Pilipinas si Manong Johnny. Ang buong puwersa ng PNP ay nagpapahatid ng pakikiramay sa pamilya at mahal sa buhay ni Enrile. Bilang pagkilala, ilalagay ng pambansang pulisya sa half-mast ang kanilang bandila sa Lunes kasabay ng isasagawang flag raising ceremony. Nakikipag-ugnayan din ng PNP sa pamilya ng yumao kung nais na mga itong magdaos ng necrological service sa loob ng Campo Crame. Dumating na sa Pilipinas ang karagdagang 5 unit ng S-70I Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, ang detalye ihatid ni Benedict Samson live. Benedict, sa mga anong operasyon gagamitin itong Black Hawk helicopters? Magandang tanghali, Nel. Ayon sa Philippine Air Force ay kabilang sa paggagamit nitong mga helicopter na ito ay mga gagawin nilang pagsasanay at disaster at humanitarian response. Ito na ang ika-4 na batch ng S-70I Black Hawk helicopters na na-acquired ng Pilipinas mula sa bansang Poland. Normal lang na i-turn over kanina sa Philippine Air Force ang 5 S-70I Black Hawk helicopters. Dumating ito sa Pilipinas noong October 2025 at dumaan muna sa technical inspections bago gamitin. Sa ngayon ay aabot na sa 20 S-70I Black Hawk helicopter ang dumating para magamit ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Magagamit ang mga ito sa combat support, disaster response, heli-bucket operations, humanitarian assistance and disaster relief operations, tactical insertion or extraction at interoperability training and exercise. Ang naturang helicopter ay kayang magsakay ng nasa 11 pasahero at may operating time na 2 hours and 30 minutes. Inaasahan naman na sa susunod hanggang sa susunod na taon ay makukumpleto na itong 32 units ng Black Hawk helicopter. At yan muna ang ating update mula rito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Nel. Maraming salamat sa iyo, Benedict Samson.
Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa mga pangamba ng posibleng kaguluhan kaugnay ng nakatakdang malaking rally ng isang religious group sa darating na linggo. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, may namomonitor bang banta ng kaguluhan ng AFP kaugnay ng rally na yan sa linggo? Ella, kasalukuyang pang binavalidate ng intelligence community ang anumang banta ng kaguluhan sa rally ng isang religious group simula sa linggo. Siniseryoso ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang anumang banta ng destabilisasyon kaugnay ng isasagawang rally simula sa linggo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., iniimbestigahan nila ang anumang plano ng panggugulo laban sa pamahalaan. Nais ng AFP na matiyak na walang aktibong miyembro ng Sandataang Lakas na sasali sa anumang banta ng panggugulo kasabay ng isasagawang rally. Sabi ng AFP Chief, patuloy silang magmamatsyag sa mga pangyayari at tiniyak na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon. Aniya, nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa kanilang mandato na ipagtanggol ang bansa, protektahan ang sovereign rights ng Pilipinas at hindi sasali sa anumang usaping politika. Nilinaw din ng AFP na walang retiradong opisyal ng Sandataang Lakas at men in uniform na nakikipag-usap sa kanila sa pagkakataong ito. Sa kabila ng ingay tungkol sa unconstitutional na pagkilos, mananatili aniyang nakasuporta ang AFP sa Philippine National Police para panatiliin ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Bagamat naka-red alert ang AFP sa mga sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa, paglilinaw ng AFP, hindi ito dahil sa banta ng kaguluhan. Saan mo na ang latest mula dito sa Quezon City? Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Umaasa si Navotas City Representative Toby Chanco na malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang ang kongresista sa pangunahing may akda ng panukala. Ang detalye sa report ni Rosalie Coos, live. Rosalie, ano na bang status ng ICC bill sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Bills na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Samantalang sa Senado naman ay nilagdaan na yung committee report kaugnay ng kahalintulad na panukala. Ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco, bago ang congressional break sa December 2025, target maipasa ang ICI bill sa Kamara at sa Senado at umaasang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang 2025 upang tuluyang maisabatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Navotas City Representative Toby Chanco. Inaasahan natin because sabay na mabilis gumagalaw eh. Mukhang nauna pa yata ng isang araw yung pag-approve ng Senate nung kanilang version, di ba? Doon sa komite. So nakita natin na kahit sila yung nagba-budget hearing, talagang pinaprioritize nila ito. So ang mangyayari niyan, ang target is mabaikam before mag-break. And I think we have enough time. Sa ICC bill na bersyon ng panukala ng Kamara, hindi bubuwagin ng ICI o sa ICI bill na bersyon ng panukala ng Kamara, hindi bubuwagin ng ICI at bagkos ay bibigyan ng holdover capacity. Bibigyan din ng komisyon ng mga dagdag na kapangyarihan hanggang taong 2028. Sila na nagsimula, di ba? Sila na yung nagsimula eh. So kaya nga binigyan sila ng holdover capacity, assuming mapasa before the end of the year. Pero ginawa po natin na December 31, 2028. Nel, samantala kahit hindi naman dumalo yung mga kasamahang kongresista ni Navotas City Representative Toby Chanco sa isinasagawang pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects, nakatakda namang humarap ulit sa pagdinig ng Senado ang Navotas City Representative. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coos. Sinampahan ng sari-saring reklamo sa Office of the Ombudsman si Senator Francis Chis Escudero ngayong umaga.
Ang reklamo ay nag-ugat sa kanyang panunungkulan noong bilang gobernador ng Sorsogon. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Dante Amento live. Dante, anong mga reklamo ang inihain laban sa senador? Magandang tanghali, Ella. Isang ang concerned citizen ang naghain ng iba't ibang reklamo dito sa Office of the Ombudsman kaninang umaga at kabilang nga sa respondent si Senator Francis Chis Escudero. Paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at falsification ng public documents ang isinampang reklamo. Kaugnay ito sa umano'y irregularidad sa pinansyal sa lalawigan ng Sorsogon noong gobernador pa lamang si Escudero. Parang merong pattern of corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. At madali namang makita ang COA report ng Sorsogon sa website ng COA. At nakita ko doon, documented at least 9 cases na pwedeng i-file kay Senator Escudero. Batay sa reklamo ni Attorney Eldridge Marvin Aceron sa report anya ng Commission on Audit o COA noong 2021, maraming questionabling transaksyon ang lumutang. Kasama rito ang overlapping infrastructure contracts na naibigay sa mga kaparehong kontraktor, hindi na ipatupad na typhoon relief money, depektibong mga perma sa tupad disbursement, ghost assets at iba pa. Ella, hiningan na natin ng ombudsman, subalit wala pa siyang naging kasagutan. Itong complainant na ito ay sinabi niya kanina na siya rin ay nagsampa ng reklamo dyan sa Senado, kaugnay pa rin kay, o laban pa rin kay Senator Francis Chis Escudero, subalit hindi niya ito naaksyonan, kaya lumapit na siya dito sa Office of the Ombudsman. Yan mo natin update mula dito sa Quezon City. Balik sa Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Malaking pinsala ang tinamo ng ilang negosyo sa lalawigan ng Aurora, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Bunsod nito, plano na ng ilan sa mga ito na abandonahin na lang ang kanilang resorts. Mula sa Dipaculao, Aurora, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano kalawak ang pinsala sa sektor ng turismo dyan sa munisipalidad ng Dipaculao? Nel, tinatayang umaabot ng 150 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala, partikular na sa sektor ng turismo sa bayan ng Dipaculao dito sa Aurora Province. Hinampas ng malalaking alon at storm surge na umaabot ng mahigit kumulang 7 metro ang mga infrastruktura sa tabing dagat, partikular na sa barangay Dinadjawan sa Dipaculao. Bunso dito ng pananalasa ng Bagyong Uwan kung saan karamihan dito ay mga nasirang establishmento ng mga beach resort. Ayon kay Mayor Danilo Tolentino, ilang beses nang napipinsala ang mga resort dahil sa halos taon-taong malalakas na bagyo na dumadaan sa lalawigan. Ngunit dahil walang seawall sa area kung nasaan ang mga resort, ay direktang tinatamaan ang mga infrastruktura kapag may malalakas na alon at daluyong. Yung mga na-damage na mga resource. Parang may 4 na mahirap nang gawin. Kasi nung pipito nasira, uli yun. Kaya nadi-discourage yung may-ari. Parang i-abandon na lang daw niya. Parang ganun yung sinasabi niya sa mga kapitbahay niyang resort na na-damage din, pero sila tuloy lang daw.
Inaasahan naman ng Municipal Tourism and Cultural Development Officer na si Leticia Combis na bababa ang kanilang local source o pinanggagalingan ng pondo ng bayan dahil sa epekto ng bagyo. Kasi pag December talagang yung nahihit na ng aming treasurer yung kanyang target. And you mentioned, isa yan sa pinakataas. Malaking contributor ng aming local source, ng aming turismo. Kaya lang, siyempre. Para sa mga apektadong manggagawa ng mga napinsalang resorts, tiniyak naman ng munisipalidad ang ayuda sa kanila, pangunahin na ang kanilang kinakailangan na pagkain. Dahil ayon pa sa mga kawani ng munisipalidad ng Dipakulaw ay may isang individual ang lubhang nasugatan sa kasagsagan ng bagyong Uwan nang tumama ang malalakas na alon sa ilan sa mga beach resort. Hiling nila sa national government ay makapagpatayo ng seawall sa lugar upang mabawasan naman yung pinsala na maaring tamuhin kapag mayroong bagyo. Yan ang latest dito sa Dipakulaw. Aurora, balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. Tuloy-tuloy ang relief operation sa mga lugar o isolated na lugar sa Kalinga. Narating na rin sa wakas ngayong araw ng mga air asset ng Philippine Air Force na maghahatid ng supplies at nagsagawa ng malawakang aerial inspection. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Grace Doc Tulero live. Grace, gaano kalawak ang nakita niyong pinsala base sa ginawang aerial inspection? Yes, malawak ang pinsalang naitala sa mga bayan ng Tanudan, Lubwagan at Pasil, kapwa mga paloob na barangay ang matinding tinamaan mula sa mga nasirang road networks hanggang sa mga pananim at infrastructure na hindi na madaanan at nagdulot ng pagka-isolate ng ilang komunidad. Sa Colayo, Pasil, matagumpay na naidaong at naibaba ng airlift mission ang mga food packs at mga mahalagang supply para sa mga apektado ng Super Typhoon Uwan. Kasabay nito ang pagsasagawa ng aerial inspection upang tukuyin ang antas ng pinsala sa lugar sa tulong ng mga local officials at mga volunteer na nag-assist sa pagbababa at pamamahagi ng tulong. Samantala, naabot na rin ang Tanudan, isa sa 2 Black Hawk ang nakapag-landing sa Lubo, Tanudan, kung saan agarang nag-unload ng supply ang mga otoridad habang tumulong ang mga residente sa distribusyon. Sa ikalawang aircraft naman, ang mga opisyal ng pamahalaan sa aerial inspection, tinignan ang Lubo at Dakalan sa Tanudan, Uma sa Lubwagan, Colayo at Balatok sa Pasil at ilang bahagi ng Tabuk City. Makikita sa mga larawan ang malawakang pinsala sa mga pananim, mga tulay, road networks at mga landslide at soil erosion na lalong nagpahirap sa pagpasok ng tulong. Ang mga datos na ito ang magiging batayan ng provincial government at Kalinga at mga national agencies para sa recovery at rehabilitation planning. Kahapon, 2 Black Hawk ang nagmula sa Philippine Air Force kaagapay ang OCD car at Philippine Army upang maghatid ng relief goods sa mga isolated na barangay habang ang mga komunidad at mga LGU ay nasa ground para sa distribusyon. Sa kabuuan, patuloy ang airlift at ground operations upang masiguro na walang barangay na maiiwanan sa pagpasok ng mas mahabang recovery operation sa Kalinga. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tulero. Tumutulong ang mga sundalo ng Estados Unidos sa pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng malalakas na bagyong Tino at bagyong Uwan. Ayon sa United States Indo-Pacific Command, nakikipagtulungan sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa pagde-deploy ng iba't ibang assets at personnel sa Pilipinas para sa foreign disaster relief operations. Bahagian nila ito ng suporta ng Estados Unidos sa mga kaalyadong bansa. Posibleng magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Humigit kumulang 60 centavos ang inaasahang madadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 75 centavos sa diesel habang piso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakakita ng paggalaw sa presyo ng mga petroleum products sa international market bunsod ng panibagong sanction ng US sa Russia at ng pagtatapos ng US government shutdown na nakaapekto sa global economy. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-70 anibersaryo ng office. Ilang kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang dumalo sa selebrasyon. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, sino-sinong mga kilalang personalidad ang dumalo dyan sa anniversary na? Well, magandang tanghali. Dinaluhan ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at si dating Pangulong Joseph Estrada. Kasama si Senator Jinggoy Estrada ang ika-70 anibersaryo ng Office of the Vice President. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Office of the Vice President ngayong araw. Dito sa isang hotel sa Makati City at dinaluhan ng ilang dating Vice Presidente. Dumalo rin si Senator Jinggoy Estrada at nagbigay ng mensahe sa ngalan ng kanyang ama. Nagbigay din ng pagbati si Makati City Mayor Nancy Binay na personal din dumalo sa natural event. Nagpadala naman ng video message si dating Vice Presidente Jojo Binay bilang pakibahagi ng naturang selebrasyon. Binigyan kilala rin ng Vice Presidente ang ilang matatanging empleyado na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa tanggapan. Kasabay ng awarding ceremony, inilungsin ngayong araw ang coffee table booth na pinamagatang first in line. Tampok dito ang mga nagdaang Vice Presidente at ang kanilang mga naging contribution sa bansa. Ngayon, mamaya naman, inaasahan na mga pasado 2:00 ng hapon, pupunta ang Vice Presidente sa Quezon City upang ilunsad naman doon yung pop-up exhibit. Highlights pa rin yung mga naging legacy at contribution nitong mga nagdaang Vice Presidente. Bahagi nga nitong selebrasyon ng Office of the Vice President. At yan muna ang update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Mia Alonzo. Bilang paglilinaw, ang napakinggan niyo po ay ulat ni Mia Alonzo sa OVP Anniversary. Kinuwestiyon ni Democratic People's Republic of Korea o DPRK Foreign Ministry Cho Soon-hui ang karapatan ng G7 na tutulan ang nuclear policy ng North Korea. Sa inilabas na pahayag ni Cho, mariin niyang tinuligsa ang G7 matapos umano nitong baliwalain ang konstitusyon ng North Korea at manawagan ng complete denuclearization. Giit ng North Korean official, imposible itong mangyari at mananatiling sentro ng polisiya ng North Korea ang pagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal na nagsisilbing pinakamalakas nilang pamigil laban sa mga pinaka-hostile na estado. Dagdag pa niya, walang sinumang kabilang ang G7 ang may karapatang pilitin ang DPRK na baguhin ang konstitusyon nito o utusang bitawan ang mga nuclear weapons ng bansa. Inutusan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang mga embahada ng U.S. na isama sa konsiderasyon ang obesity at pagkakaroon ng anak na may special needs bilang posibleng basihan sa pagtanggi ng immigrant visas. Nakasaad sa memo na ang pagiging obese ay maaaring mangailangan ng mahal at pangmatagalang gamutan, habang ang mga dependent na may kapansanan o chronic conditions ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng aplikante na magtrabaho. Ayon sa State Department, bahagi ito ng mas mahigpit na polisiya ng administrasyon ni Trump para tiyaking hindi magiging pabigat sa American taxpayer ang mga bagong immigrants. Kasabay nito, pinalalakas pa ng US ang immigration enforcement sa gitna ng mas agresibong kampanya kontra iligal na migrasyon. 4 ang nasawi matapos pasabugin ng US Navy ang isang hinihinalang drug trafficking vessel sa Caribbean Sea. Ayon sa Pentagon, bahagi ito ng kanilang ika-20 airstrike laban sa mga rutang ginagamit umano ng narco-terrorists mula Venezuela. Kasunod dito, naglunsad ang Venezuela ng malawakang military exercise na kinabibilangan ng 200,000 na sundalo bilang tugon sa banta sa kanilang soberanya. Samantala, ipinahinto ni Colombian President Gustavo Petro
ang intelligence sharing sa US hanggat hindi tumitigil ang pag-atake ng Amerika sa rehiyon. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 142, na nagsasabi, ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali